So, ikaw, consistent ka na tinatanggihan siya na makipag-intimate sa kanya. Dahil ang dahilan mo, pagod ka. Pero ang hindi mo alam, ang mga lalaki napapagod din. Yun nga lang ang kaibahan nila, pina-priority nila ang pakikipagtali. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, "Hello, Miss Che, kumusta po? Tanong ko lang po, bakit po mahilig ang mga lalaki sa sex? Minsan nakakainis na. Ang sarap layasan. Please enlighten us." Yes, men like sex. Gusto ko lang i-confirm yung thoughts mo na totoo. Talagang mahilig sila dito. Hindi lang ito about sex. Hindi lang ito about ego. Ito ay isang pagkakaunawaan, understanding, and connection between your partner. Ito rin ay para ma-strengthen yung bond of intimacy. So, ano nga ba yung dapat maintindihan ng mga kababaihan na ang mga lalaki really like and really want sex? Number 1, hindi porket wala sa priority mo, meaning wala rin sa priority niya. It's not that. Kung ang pakikipagtalik natin sa kanila ay wala sa top priority list natin, sa kanila opposite yon. Dahil nasa top priority list nila yan. Kailangan niyang makipag-make love sa'yo. Yun ang connection. This is one of the reason why men love and wants to have sex with you. Hindi lang yan about gusto niyang makipag-niig sa'yo right away. It's about connection. Kaya nga karamihan, pansinin nyo sa mga couple, married couple, lalo na yung matatagal na, minsan sexless na sila. Para na lang silang magkaibigan sa loob ng bahay. Another thing, he wants to be wanted too. Sa pamamagitan nun, nararamdaman nila na emotionally connected sila sa inyo. Believe it or not, having sex with you ay nagbibigay sa kanila ng confidence beyond the bedroom. Kaya yung desire ng mga partner natin sa atin is just a release na kailangan nilang mag-recharge. Akala kasi natin kapag inaaya tayo ng mga kapartner natin anlilibog nila, gusto lang nila makipagtalik, but it's not, girls. Ito ay merong malaking tulong sa araw-araw na laban na ginagawa nila sa buhay. Another thing, stop making excuses and just go through the motions. Yung palagi kang nagdadahilan na wala ka sa mood, masakit ang ulo mo, masakit ang katawan mo, kung madalas mong sinasabi sa kanya ito, tuwing aayain ka niya, nakakaramdam sila na hindi ka na interested sa kanila. Minsan, yung mga lalaki, di ba, tatapusin agad nila yung mga trabahong nabinbin sa opisina or mga trabaho sa bahay para magkaroon ng time na masolo ka niya at masolo mo siya. Then suddenly, i-reject mo siya. Masakit yon sa kanila kasi hindi lang naman tungkol ito sa pakikipagtalik. Minsan, gusto nilang magkaroon ng deeper connection sa inyo. Kasi minsan sa ating mga babae, ganun lang ang tingin natin pagdating doon sa pakikipagtalik sa mga partner natin na kailangan lang natin i-submit yun dahil kailangan lang nila yun. But no, may mas malalim na dahilan yan para sa mga lalaki. Maraming mga failed na relationship o yung guy ay nag-cheat dahil nga hindi na nila nakukuha yung pangangailangan nila doon sa kanilang mga kapartner. Pero alam nyo boys, hindi yun dahilan para maging excuse nyo kung bakit nagloko kayo. So lahat ng bagay na pag-uusapan, lahat ng bagay na aayos yan kapag pareho nyong gustong ayusin. Another thing, he gets tired too. Ang mga lalaki napapagod din yan. Kung napapagod ka sa trabaho mo, napapagod din siya. Kung napapagod ka sa mga gawaing bahay, may mga ginagawa din sila na napapagod din sila. Halimbawa, pagkalikot ng mga sasakyan ninyo, paglinis ng garahe ninyo, etc. Yung mga gawain panlalaki. Pag-aalaga ng bata, kung napapagod ka, napapagod din yan. So, ikaw, consistent ka na tinatanggihan siya na makipag-intimate sa kanya. Dahil ang dahilan mo, pagod ka. Pero ang hindi mo alam, ang mga lalaki napapagod din. Yun nga lang ang kaibahan nila, pina-priority nila ang pakikipagtalik sa inyo. Nasa list ng priority talaga niyan. Dahil yan ay release and recharge para sa kanila. So, the more na nire-reject mo siya,
the less naman na nagtatry siya. Binabawasan niya yung pagtatry niya sa'yo. Kasi palagi nga siyang nare-reject. So, kapag yan ay tumigil na mag-try sa'yo, nakakaramdam na yan ng frustration. At maaring nakakapagbuo na kayo ng problema. Last one, open your mouth. Yung pagbuka ng bibig mo, be careful. Yung tipong naaya ka niyang makipagtalik, then umuo ka in favorable with him. Tapos sasabihin mo sa kanya at ipaparamdam mo sa kanya na favor yon para sa kanya at hindi para sa'yo. Very hurtful yon para sa mga lalaki na kaya nyo ginawa yun dahil gusto lang nila. Na parang gumawa ka ng favor for him. Potentially hurtful yun para sa kanila kasi ipinaparamdam mo at ipinapakita mo doon sa lalaki na hindi ka talaga interested makipag-sex sa kanya at hindi ka satisfied doon sa ginawa niya sa'yo. Trust me, pag palaging nangyayari ito, pag palagi mo itong nagagawa sa kanya, nakaka-damage ito sa relasyon nyo by just avoiding and rejecting him. So, mag-ingat tayo, ladies, sa pagbuka ng bibig natin. Huwag tayong masyadong prangka pagdating sa ganito dahil ang ego ng mga lalaki ay maaring masagasaan talaga ninyo. Dahil ang pakikipagtalik ng mga lalaki sa inyo ay hindi lang basta sex yan. Ito ay confidence booster para sa kanila. So, kapag palaging nasasabi ito sa mga kapartner nyo, ay posibleng magdulot ng problema talaga ito. May mga pride ang mga lalaki pagdating sa pakikipag-communicate sa atin, lalo na pagdating sa bedroom. So, importanteng na ipaparamdam nyo rin, na ipapakita nyo rin sa mga partner nyo na nagde-desire kayo sa kanila. Hindi sila yung palaging nagnanasa sa inyo. So, mas kabahan tayo kapag hindi na tayo dinidesire ng mga kapartner natin. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito at nasagot ko ang iyong tanong at natulungan kita dito. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also huwag niyo na rin pong kalimutan i-consider na i-subscribe ang ating YouTube channel. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!